walang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan. Makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Kumusta po kayo dyan? Araw po ng Lunes. Hallelujah, glory to God. Pinagpalang Lunes po, let us welcome the Holy Spirit. Atin po munang kilalanin ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu Santo sa ating po mga buhay dyan, mga kapatid sa Panginoon. Pinasayang Lunes ng umaga. Kumusta po ang ating po mga araw ng pananambahan at araw ng mga pamamahinga? Good morning po kay Ate Sharon Gutierrez Divina Gracia from Zamboanga City at kay Brother Sam Soto, kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. At syempre nakita po kanina si Brother Miranyo Valdez ng Palayan City, Nueva Ecija. Kay Ate Jocelyn Sabica Baltasar, kay Sister Ana Daisy Capis Casvillo, magandang umaga. Kay Brother Louie Carino ng Tarlac. Let us welcome the power and the presence of the Holy Spirit sa ating pong buhay. Good morning, Lord. Good morning. Good morning. Dahil siya'y tunay. Ayan, pinagpalang umaga sa ating lahat. Kay Ate Telma ng Barangay Agumpalo, Lupao, Nueva Ecija. La 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 la, sapat ang kanyang kabuti sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Blessed morning, pinagpalang Lunes po sa ating muli mga kapatid. Ay, magandang araw. Kumusta po Pastor Amir na Masiklat ng Concepcion Tarlac? Hallelujah. Kay Sister Alexis Agustin, kumusta na ang iyong anak? Ayan. Masaya at masiglang umaga po sa Agustin family, kay Pastor Ginalyn Agustin. Good morning po sa mga bawat nasa tahanan po. Hallelujah. Bumangon po tayo ng umaga po ngayong umaga. Kay Sister Jessica Rigdao, nako, napakabuti po ng Panginoon Diyos. Glory, glory, glory. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salita ang buhay. At sa ilang saglit po tayo po ay mananalangin at atin po salubungin ang araw ng Lunes. Hallelujah, the first day of the week. Hallelujah. Kay Ate Melanie Olarte, good morning po. Kay Brother Randy sa Pigaw, mga Barangay Burgos. Pinagpala ang araw na ito. Tayo po ay magpasiglang bumati sa Panginoon. Kay Sister Princess Brago ng Barangay Bangkag, Sitio Bangkag. Hallelujah, glory to God. Uy, hallelujah. Pinagpala Ate Arlene Cabiltes ng Barangay Tondo, San Jose City. Good morning, Ate Arlene. Pinagpala. Ito po ay dideklara po natin. We are blessed and we are blessed. Hallelujah. Pinagpala po tayong lahat mga kapatid sa araw-araw po natin pagsubaybay sa gawain ng Panginoon. Lalo na po ngayong umaga. Napakaganda po natin topic po for today. Brothers tuloy. Kay Sister Sandra Yamaguchi, magandang umaga po sa inyo dyan sa mga taga-barangay Burgos. Kay Ate Casey ng San Francisco Llanera, Nueva Ecija. Hallelujah. Okay, Sister Alexis, mamaya baka pumasyal kami dyan sa inyo sa ospital. Dadalaw po kami dyan. Yan. Magandang araw po sa Pilipinas. Hallelujah. Kay Sister Martes Diego ng Bangkag, Lupao, Barangay Burgos. Hallelujah. Salamat po sa inyo po sa lahat po na masukin na sumusubaybay. Ito lamang po ang masasabi ko, ang Diyos po ang gumanti sa inyo pong ginagawa, kung bakit po tayo ay nag-aaral, kung bakit po tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, glory. Good morning kay Ate Tintin Agustin, kay Ate Nelly sa Pigaw ng Barangay Burgos. Hallelujah, good morning Holy Spirit. Let us welcome the power of God. Masiglang umaga ngayon kay Kapitana Ramos. Good morning, good morning. Ngumiti po tayo sa umagang ito na punong-puno po ng pag-asa. Ngumiti po tayo mga kapatid. Hallelujah. Kalimutan po natin ang problema. Hayaan po natin ang mga problemang yan. Yung mga problemang yan ang mga problema po sa kanyang sariling problema.
Oy, good morning, Brother Alvin Dizago ng General Trias, Cavite. Hallelujah. At kay Dr. Maria Asuncion Chongzon ng Rolon at Chongzon of Digal. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. At sa ilang sandali tayo po'y mananalangin na sa ating pong Panginoong Diyos upang magpasalamat po. Grabe ang ginagawa ng Panginoon. Thank you po sa lahat po ng tumalo po kahapon, sa mga first timer po. Salamat po. God bless us all po. Simulang pasalamatan siya. Mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas. Tinig sa itaas ang tanging mong gawin. Welcome po sa ating pong lahat dyan. Tayo po yung silang sandali. Good morning po, Pastor Elizabeth Zapatero and family. Inanay Julieta, good morning po. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos sa araw nito. Napakasigla ng Lunes na tayo po ay punong-puno po ng pag-asa, punong-puno ng ligaya sa ating puso sapagkat ang kapayapaan ay patuloy ang dumadaloy po sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tamang panig ng mundo sa ating po mga kapatid dyan, sa mga nasa Amerika. Ako po'y natutuwa nung nagre-review po ako ng mga comment. May mga taga-Amerika at saka taga-Pangasinan. Salamat po sa nanonood po doon sa mga taga-Pangasinan, sa Tarlac, sa General Santos. Meron po pala tayong viewer mula sa General Santos sa Mindanao at sa iba't ibang panig ng Luzon. Marami pong salamat yan. Sa puso mo magpakailanman. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpapasimulang manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Muli, ang umagang ito ay umaga ng pagpupuri, pagpaparangal at pagpapasalamat sapagkat kami po ay ginising mo na maayos, masigla, malakas, malayo sa anumang uri ng sakit karamdaman, Panginoon. At tunay nga po, Diyos, na kapag ka ikaw ang inuuna namin, lahat ng bagay ay iyo pong ipagkakatiwala at ipagkakaloob po sa amin. Linisin po ninyo kami ng iyong banal na dugo, makapangyariang banal na dugo, Panginoon, sa lahat ng uri ng aming mga pagkakamali sa buhay, sa lahat ng uri ng aming mga kasalanan, Panginoon. Ano man ito, Diyos, ng mga dahilan at umahad lang upang kami iyong pagpalain, Panginoon. Patawarin po ninyo ang aming mga buhay. Sinadyaman namin ito o hindi, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pagdalangin po namin sa makapangyarihang banal na Espiritu Santo. Kami po'y gabayan, kami po ay samahan, kami po ay ingatan, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat pamilya na nanonood, Panginoon, at makakapanood po ng programang ito. Sa lahat ng makakarinig ng tinig mo, Panginoon, ng aral mo, o Diyos, ay mapagpala. Ingatan mo po sila sa kanilang mga trabaho, sa hanap buhay, lalo po ngayon, Lord. Holiday po ngayon. Sasamantalahin po namin ang panahon ng pakikipagniig po sa iyo, sa pagkikinig ng mga salita mo, araw-araw, Panginoon Diyos. Ingatan niyo po kami, huwag niyo po kami pababayaan. Hallelujah. Salamat po ng marami, lalo na po ngayon, o Diyos, dumagsa na naman ang isang bagyo sa aming bansa. Ingatan mo po ang iyong mga anak sa mampanig ng lugar na kung saan tumatama po ang bagyo, Panginoon. Marami pong salamat at sa iyo ko po pinagkakatiwala ang araw na ito. Pinagpala, Panginoon, ang bawat isa. Ang dyablo ay walang magagawa sa aming mga buhay. Ang dyablo, Panginoon, ay walang kapangyarihan sa aming mga buhay. Winawalang kapangyarihan namin ng mga atake ng dyablo, mga problema, sakit, karamdaman ay walang kapangyarihan sa buhay namin sa pangalan ni Jesus, sapagat ang Diyos ang aming itinataas, ang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Hallelujah. At pinagpala ang araw na ito sa iyo po po. Pinagkakatiwala, Ama, ang aming mga buhay, ang aming mga gagawin ngayong araw na ito ng Lunes na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng pananagumpay. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, sa iyo ang pinakamataas na karangalan, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ay, good morning po kay Brother Osho. Magandang umaga and family. Kay Ate Sister Jocelyn Salcedo. Hallelujah. Good morning po sa inyo pong lahat yan. Kay Ate Pemheson, good morning, good morning. Sabihin po natin, tayo ay pinagpala. Good morning, Brother JP. Nasa Maynila na ito sa Las Piñas. At may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Mayroon mang suliranin,
dapat lang alalahanin. Mapakaganda ng araw po ngayong umaga kahit makulimlim ang panahon. Ang Diyos ay lagi nating kasakasama. Kasakasama natin ng Diyos saan man tayo pumunta. Hallelujah. Nanay Dorina Escobar, magandang umaga. Ate Lydia na nasa Lucban, Quezon, magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Hallelujah. Marami pa po tayong kakaharapin mga pagsubok, marami pa pong hamon. Tayo po ay nasa gitna ng digmaang espiritual. Huwag po kayong mag-alala, kasama natin ang Diyos kahit anong mangyari. Tawanan lang natin yung mga problema, kaya tandaan po natin, pinagpala po tayo. Tayo ay nakadesenyo. Ang disenyo po ng Diyos sa atin, tayo ay pagpalain, pasaganain at ingatan at samahan until the end of the earth. Huwag po natin kakalimutan to mga kapatid. Good morning Ate Joy Eugenio. Ang mga taga Saudi Arabia, na salamat po sa inyong panonood po dyan. Ayan, tayo po mag-aaral na po tayo. Okay, sisimulan na po natin ang ating pong pag-aaral. Ito po yung isang masiglang umaga na ating pong inaabangan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ating pong programang Tinig sa Itaas. Natin pong napapakinggan na araw-araw. Salamat po sa inyo pong matatyagang pagsubaybay sa gawain ng Panginoon. Medyo ika nga po sa umagang ito talagang iba po yung salubong. Hello Ate Lenny Soto ng Canada. Okay, mamaya na po natin pagpatuloy ang mga pagbati at pasasalamat sa ginagawa po ng Panginoon Diyos. Atin pong bigyan ng daan ang salita ng Panginoon. Naku, ito pamilyar na pamilyar po ito doon sa iba, pero kailangan po nating himay-himayin at atin pong pag-usapang mabuti ang dulot ng mabuti ang ng salita ng Panginoon sa buhay po ng bawat isang tagapakinig. Ano po mga kapatid sa Panginoon? At tunay nga po na may ginagawa po ang Diyos. Alam nyo mga kapatid, sa araw-araw po na mula nung binuksan po natin ang ang programa pong ito, ay marami po akong mga feedback, good comment, good feedback na talaga naman pong pinagpapala po ng Diyos at iba'y sumasagot na po ang Panginoon. At malalaman po natin sa ating pong topic na ito mga kapatid. Sabi ko nga, ang challenge ko po sa lahat ng mga nakikinig at mga sumusubaybay na ito po ay inyo pong ibahagi sa ating pong mga kapatiran upang magkaroon po sila ng gabay, lakas, encouragement, upang lalo na po yung mga nanghihina na sa pananampalataya. Ay malaki po ang maitutulong po na itong ating pong ginagawang pag-aaral. Okay, sa umagang ito, ating pong pag-uusapan ang aral ng Panginoon Diyos that we are the branches and Jesus is the vine. Pag-uusapan po natin to ng malinaw. Okay? Tayo po ang mga sanga at ang ating Panginoon Kristo ang pinakang puno. Mabasahin po sa talata ng John chapter 15 verse 5. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya ay itatapong naduduling ako. Verse 6 yung nabasa ko, sabi ko 15:5. Sorry po, tao lang po tayo nagkakamali. Okay, ulitin ko po. Chapter kasi po may mga bilog po yung mga number kaya naduling ako pagtingin. Pero okay, anyway, sabi nga, pwede namang ibalik. Okay, simulan po natin sa verse 5. Ito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay ang siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Uulitin ko pong mabuti mga kapatid. Ang maliwanag na salita ng Panginoong Diyos. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Hallelujah. Itutuloy ko po yung verse 6, nabasa na rin lang kanina. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila'y titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Hallelujah. Ang Diyos po magpala po ng napakayamang salita na siyang nagiging tanglaw at gabay po ng ating buhay. Ang ibig mong sabihin ng salitang pananatili ay kapag ang isang tao po ay nakakilala na sa Panginoon, marami po itong pribilehiyo. Una, napapatawad ang ating kasalanan sa lahat ng uri, ano man ang estado natin, gaano man kasama ang isang tao, lahat ng tao kapag lumapit sa Panginoon
ay nagkakaroon po ng malaking chance. Uulitin ko, napakalaki po ng pagkakataon na ang tao ay makatanggap ng maraming pribilehiyo mula po sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi po niya doon, ang sinumang nananatili sa Kanya ay magbubunga ng marami. At malaki po ang chance na magkaroon po ng regalo mula po sa Diyos. Siyempre, alam natin ang dahilan, si Kristo'y naparito at ang sinumang tumatanggap sa Kanya, ang sinumang nananalig sa Kanya, isa sa pinakamagandang regalong po pwede pong ibigay ng Panginoon sa atin ay yung pong buhay na walang hanggan na Kanya pong ipinangako matagal na pong kapanahunan pa. Wala pa ang daigdig, wala pa ang lahat ng bagay kasi before the foundation of the world, lahat po ay preparado, lahat ay planado, nakadisenyo ang Diyos na mangyayari at magaganap po ang lahat ng ito. Kaya po, sa pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng buhay at ang sino mang manalig sa Kanya, number 1, doon sa John 3:16, number 1, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ang isang pong sanga, alam po natin ang kwento ng isang puno kapag ang isang sanga ay nahiwalay sa puno. Makikita po natin ang epekto, nadadry, tapos natutuyo, nababagsak. Kung may mga sanga, nakikita po natin to literally. Kapag may mga sangang natutuyo, kusang nalalaglag, nadudurog, nawawalan ng silbi. At syempre, ang kahoy, pagka nadurog ng ganon at natuyo, napupunta na lang to sa mga apoy, sinusunog at ginagawang panggatong. Kadalasan, mga kapatid ko sa Panginoon, at ang mga walang silbing sanga ay hindi na ho napapakinabangan. At ito po ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, kung kayo'y mananatili sa akin, kayo'y magbubunga. Ako ang puno at kayo ang sanga. Kung kayo'y mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Take note, ito pong salita ng Lord, ang sabi po dito, kung tayo ay mananatili sa Kanya, siya'y mananatili sa akin. Bigla ko tuloy naalala po ang mga Israelita noong panahon po ng kanilang paglalakbay sa disyerto. Dahil kinalimutan ninyo ako, sabi ng Panginoon, kakalimutan ko rin kayo. Ito po yung isang mga babala ng Panginoon Diyos na dapat po natin pinag-iingatan po sa ating buhay. Na isa pong danger zone sa buhay natin at nasa panganib ang bawat isa kapag nakakalimutan po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Kahapon po sa topic po natin, sinasabi ko nga po sa inyo, maraming taong napapahamak kapag lalo na umaangat ang buhay at umaasenso, maraming nakakalimot po sa Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, gigisingin po tayo ng Panginoon Diyos na dapat lagi nating alalahanin ang Diyos. Hallelujah! Paano po ba tayo makakapanatili sa Panginoon? Babasahin po natin ang ilang pang mga talata at magbibigay po ako ng mga kondisyon kung paano po tayo makakapanatili sa Panginoon. Ang isa pong mananampalataya, habang ito ay nasa Panginoon, ay ma-enjoy niya ang buhay, hallelujah, hanggang tayo ay nakakonect sa Panginoon. As long as we are in Christ, hallelujah, maraming benepisyo po tayong matatanggap sa Panginoon. And of course, maliwanag po na ang ating pong pinakaabangan-abangan at pinakaasam-asam po natin ay ang makita at makasama ang Panginoon ng face to face. Hallelujah. Darating po yun. Huwag po tayong mainip mga kapatid. Maigsi lamang po ang panahon, maigsi lamang ang buhay at alam na alam ng marami, lalo na sa mga kaganapang nagaganap sa buong mundo ngayon ay mga senyales at palatandaan na ang Panginoong Jesucristo ay nalalapit po ang pagbabalik. Sa ayon natin sa gusto, sa maniwala at sa hindi, ang Panginoong Diyos ay babalik sa takdang panahon na siya po lamang ang nakakaalam. Kaya po pag may mga balita na darating na si Kristo, ganung petsa, ganung buwan, hindi ho totoo yun. Lahat po yun ay mga kultong aral. Ang ating pong pinag-uusapan sapagat maging ang Bible nagsasabi po, maging ang Panginoong Jesucristo, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Pero tanging ang Ama, sasabi doon, tanging ang Ama ang nakakaalam ng desisyon kung kailan po ito magaganap. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon Diyos dito po sa kanyang mga salitang ating pong pag-aaralan po ngayon, manatili po tayo, ang hamon ng Lord, manatili tayo sa Kanya, huwag tayong bibitaw kahit anong mangyari at mararanasan natin yung masaganang bunga sapagat ang sabi niya dito, ang nananatili sa Kanya ay nagbubunga ng masagana. Kaya kung tayo nag-iisip na lumayo, totoo naman po yun kapag tayo po ay lumayo sa Panginoong Diyos, tayo'y lumiwalay, tayo'y nakaranas ng panlalamig sa Panginoon Diyos, marami po ang nawawala po sa atin na mga benepisyo. Mapapansin natin bakit kaya nagkakaganto ang buhay natin. Mga kapatid, ang pananatili sa Panginoon Diyos ay hindi dahil miyembro ka lamang ng isang iglesia. Ang pananatili sa Diyos ay mapag-aaralan po natin kung paano natin ito mapapalago, kung paano natin ito mapapasagana sa buhay natin at maiingatan po. Number 1, na kondisyon kung paano tayo makakapanatili sa Panginoon. Ang sabi dito, number 1, panatilihin natin ang salita ng Diyos sa puso natin araw-araw, sa isip
at gawin natin itong gabay sa lahat ng ating gawain. Uulitin ko. Panatilihin natin ang salita ng Diyos araw-araw sa puso, sa isip, upang maging gabay natin sa lahat ng ating gawaing pang-araw-araw. Ito po yung ibinili ng Diyos kay Joshua. This is the reason why God commanded Joshua, "This book of the law shall not depart out of your mouth." Ang sabi ng Panginoon, "But thou meditate day and night." Kung gusto mong maging masagana, maging maayos, maging matagumpay ang isang tao, ito po'y mahigpit na ipinagbilin. Wala na si Moses. Nung kinausap ng Diyos si Joshua, wala na si Moses, at bago naman mawala si Moses, nagbilin din siya kay Joshua, at bukod doon, nagbilin din ang Panginoon Diyos kay Joshua, maging matatag ka, be strong, and of good courage, sabi ng Panginoon kay Joshua. And then sabi ng Panginoon, keep this word, keep thy word, day and night, meditate day and night. Gawin nating gabay sa ating pong buhay sa araw-araw, sa mga trabaho. Gusto mo bang maging successful ang buhay mo? Ang trabaho mo maging malago? Hawakan po natin ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Sa araw-araw, marami po tayong digmaang kinakaharap na espiritual, kung ang yun po ang pag-uusapan. Maging sa material o sa physical na bagay, marami po tayong na-encounter na mga sitwasyon na minsan hindi po natin alam kasagutan. Minsan nangangapa tayo ng solusyon. Pero ito lamang po ang masasabi ko, mga kapatid ko sa Panginoon, sa araw-araw ng buhay natin, kung bakit ganito ang hamon ng Panginoon, kayo ay sanga, manatili kayo sa akin. Alam ng Panginoong Diyos na kapag ang isang tao ay nawalay sa Kanya, alam na alam ng Diyos ang mangyayari. Kasi ang isang bagay na hindi kayang kontrolin ng Diyos sa atin ay yung mga free will natin. Isang bagay na ayaw pakailaman ng Diyos sa atin, sapagkat ito po ay naibigay na yung kapangyarihan na pamahalaan ninyo ang daigdig, punuin ninyo ang daigdig. Isang bagay na yung decision natin, hindi ayaw pakailaman ng Panginoon Diyos. Kaya pagka nagkamali po tayo ng decision sa buhay, talagang nagkakaroon po ng disaster. It is a matter of choice. I remember when I was in a Bible school, nagkakaroon ng mga problema. Sabi ng aming school director, kung gusto nyo mapabuti ang buhay ninyo, gumawa kayo ng desisyon sa buhay. Kung ang desisyon nyo ay pumili kayo ng buhay na masama, nasa sa inyo yan. Kung ang desisyon ninyo ay pumili ng mabuti, nasa sa inyo din yan. Hindi namin kayo kukontrolin. It is a matter of choice. Kaya kung tayo po bilang mga tagapakinig ng salita ng Panginoon Diyos, nasa sa atin po yung desisyon. Wala pong pakialam po yung tao bakit ka minamalas, bakit ka nagkakasakit. Hindi po tao sa paligid po ang dahilan o ang environment ang dahilan. Kundi ito po ay nasa pagpapasya po natin. Matindi po ang pangako ng Panginoon. Dito pa lang sa isang talatang binabanggit po natin. Ang nananatili sa Panginoong Diyos ay magbubunga. Uulitin ko. Ang nananatili sa Diyos ay magbubunga ng masagana. At alam natin na every good gift is from above. Lahat ng mabubuting bagay ay galing po sa Diyos. Ito po ang pinaka-importante natin pinag-uusapan at pinag-aaralan. Gusto natin makaranas ng masaganang buhay, gusto natin makaranas ng maayos na pamumuhay, negosyo, buhay, kapayapaan. Hindi po natin ito makakamit in our own way. Ito po'y makakamit natin kung tayo po, mga kapatid sa Panginoon, ay nananatili sa Diyos. Wala pong nabibigo sa Diyos. Tandaan po natin, at sa totoo naman po talaga, mula na at pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon Diyos, lahat sa kasaysayan ng mga taong nanatiling tapat sa Panginoon, kailanman ay hindi po pinabayaan ng Diyos. Especially, isa po sa mga Bible character na hinahangaan ko, si Elijah. Panahon po ng pamin, panahon ng tagutom, panahon ng taghirap, pero nanatili sa Panginoon at kailanman ay hindi nakaranas ng gutom o hirap ng buhay. At nakita natin na ang regalo ng Diyos sa kanya ay grabe, buhay na walang hanggan. Alam natin sa kasaysayan, lalo na po sa mga Bible reader, na si Elijah ay kinuha ng Diyos ng buhay, na hindi nakaranas ng kamatayan tulad ng nararanasan ng karamihan mula noon magpahanggang ngayon. Ganito po katindi at hindi siya natinag sa sitwasyon ng Amon. Hinahabol siya pag nagtangkang patayin ng reyna ang kanyang buhay. Pero hindi siya bumibitaw. Ito po sabi ko nga, kung pwede ko nga lang ibalik ang panahon, mga nagdaang kasaysayan, sana noon pa ako nagtino sa paglilingkod sa Panginoon. Pero salamat po sa Diyos kasi may proseso nga ang Diyos. Pinadadaan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok at sa mga ganito pong pagkakataon, ito po yung hamon ng Lord. Manatili kayo sa akin. Ito ho yung kondisyon. Tayo po ang inuutusan ng Panginoon. Manatili kayo sa akin. And then right after the word, ang sinabi ng Lord, mananatili ako sa inyo.
mananagana kayo, magbubunga kayo ng marami. Hallelujah! Uulitin ko, dito natin mararanasan yung sinasabi ng Bible na siksik, liglig, at umaapon na biyaya kung tayo ay mananatili sa Panginoon. Ang sino mang humihiwalay sa Diyos, tandaan po natin, marami po ang mawawala. Karanasan na po natin yan. Kapag tayo ay napalayo sa Panginoon, naku, maniwala po kayo. Kaya sabi doon, keep the Word of God. Kaya nga po sa pasimula pa lamang, without the Word of God, we are nothing. Without the Holy Spirit, we are nothing. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, ano magagawa po natin dito? Paano po tayo magtatagumpay? Puro kamalasan po ang aabutin natin. Kaya yung iba pagod na pagod. Yung iba sabi, ayoko na, pagod na ako. Gusto ko na sumuko. Gusto ko na magpakamatay. Nako, iyan po yung nangyayari. Lahat yan ay panlilin lang ng dyablo. But Jesus spoke to us 2,000 years ago. Nangusap po ang Panginoon 2,000 years ago. If you abide in me, kung kayo'y mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya hindi po nararanasan ng iba ang totoong ligaya ng buhay, ang totoong katagumpayan, kasi lumalayo po tayo. At ang sino mang lumalayo sa Panginoon Diyos ay hindi nakasusumpong ng totoong proteksyon ng Panginoon. Samantalang kung tayo ay nananatili sa Panginoon Diyos, nandoon yung full protection, 100% iingatan ka ng Panginoon, 100% sasamahan ka ng Panginoon. Ang sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you, hindi kita iiwan o pababayaan man. Yun po'y pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi na, number 1 na, pinapaalala niya sa atin, keep God's Word continually. Kaya nga po itong ginagawa po natin araw-araw, malaking bagay po ito sa bawat nakikinig, malaking bagay po ito sa bawat nanonood, sa mga sumusubaybay po sa programa po natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Naku, napakatindi po nito. Ito po isang gabay na makakapagturo po sa atin ng kalakasan. Okay, kaya pala hindi ako nagtatagumpay kasi minsan malayo. Marami po kasi ganito naroroon sa loob ng church. Pero mga kapatid, ang layo po ng puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, sawang-sawa na ako sa inyong mga papuri, ng inyong mga labi. Ang gusto ko'y totoong pagsamba. Kaya kung tayo pupunta po sa Panginoon, ang lalapit po tayo sa Panginoon, panatilihin po natin, bantayan po natin, guard our heart, guard our emotion. Bantayan po natin ang ating mga sarili upang mapanatili po natin ang ating pong relasyon sa Panginoon. Kung inyo pong mapapansin po dito, hindi niya sinabi rito yung salitang reliyon. Ang sinabi po niya dito ang kanyang sarili. Kung kayo ay mananatili sa akin, hallelujah, glory to God, ay mananatili ako sa inyo. Yun yung kondisyon ng Panginoon. Kaya hindi po lahat na nagsasabing kasama ko ang Diyos, totoong kasama ang Diyos, hallelujah. Ang sinasamahan ng Diyos yung nananatili sa Kanya. Maraming nagsasabi, kasama ko ang Diyos, kasama namin ang Diyos. Kahit saan ako pumunta, dami ko narinig na ganyan, kasama ko ang Diyos. Hindi po pwedeng mangyari po yun. Mangyayari lamang po ito kung tayo po ay nananatili sa Kanya. Ang salita niya ay nananatili sa atin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y mananatili sa iyo. Maraming nagkiklaim, kasama namin ang Diyos. Pero paano? Malalaman po natin ito at mapapatunayan po natin ito doon po sa ating po mga pag-aaral araw-araw. Kaya sabi ng Panginoong Diyos dito, keep thy word continually. Nako, malaking hamon po ito. Ingatan po natin. Kaya nga po araw-araw salita ng Diyos pinag-uusapan. Araw-araw salita ng Diyos ating ginagawa po itong mga kapatid sa Panginoon. Salita ng Diyos ay napaka-importante sa buhay po ng bawat mananampalataya. Ang salita po ng Diyos ay siya pong nagbibigay ng liwanag. Kaya ito'y sa simula, maging si David, lagi niya itong sinasabi at madalas niyo na po itong marinig. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At pangalawa, maintaining the habit of constant intimate communion. Paano tayo mananatili sa Panginoong Diyos? Gawin nating habit. Ito po yung ginagawa natin. Habit na po ito. Every day, nanonood tayo, nakikinig tayo, nakikita-kita tayo dito. Habit na po natin ito. Gawin nating habit. This is a instant communion with Christ. Hallelujah. Para mapanatili po natin in order to draw strength from Him. Para makakuha tayo ng kalakasan sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hindi po ba sinabi ng Lord ito?
The joy of the Lord is my strength. Gusto mong lumakas? Gusto mong gumaling? Gusto mong magtagumpay? The joy of the Lord is my strength. Natutuwa ang Diyos. Kapag natutuwa ang Panginoong Diyos, mga kapatid sa Panginoon, nakakasumpong tayo ng kalakasan. Sa palagay nyo ba, yun lang ang kayang ibigay ng Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, hindi ka pa man lumalapit, hallelujah, alam na ng Diyos ang iyong mga pangangailangan, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa pasimula pa lamang po ng paghakbang mo, kapag tayo ay papunta sa Panginoon, alam na ng Diyos ang lahat ng gagawin. Kakatagpuin niya ano man ang sitwasyon ng buhay, kakatagpuin ka niya saan ka man naroroon, kakatagpuin ka ng Diyos. Ano man ang iyong iniisip, ano man ang iyong alalahanin, kakatagpuin ka ng Panginoon Diyos. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, lumapit ka sa Panginoon, pumunta ka sa Panginoon, manatili ka sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng mga taong matuwid. Ano po yung mga taong matuwid? Ito po yung, hindi po yung pagiging religious, yung mga taong matuwid, naghahanap ng katwiran, hinahanap yung God's righteousness, hinahanap yung kalooban ng Panginoong Diyos. Ito po'y pinangako po niya. Kaya nga, dito lang po natin, yung araw-araw, maintain the habit of constant intimate communion. Panatilihin po natin to, gawin nating libangan. O di yun na lang gawin nating libangan, mga kapatid sa Panginoon. Hindi ko sinabing iwanan ng trabaho. Kahit nagtatrabaho ka, nananalangin ka, tumatawag ka sa Diyos. Pagka wala kang ginagawa, Panginoon, samahan mo ko, may ginagawa ka. Lord, I pray, thank you for this blessing. Thank you for the strength. Thank you for the job. Thank you, Panginoon, sa lahat ng mga customers, sa lahat ng trabaho binibigay mo sa amin na araw-araw, sa mga pagkain ginagawa mo. Thank you, Lord. Meron tayong tinatawag na habit ng pasasalamat sa Panginoon na ginagawa po natin. Dito napapanatili natin yung ating relasyon sa Panginoon. Di po ba? Hallelujah! Oh, glory to Jesus! Pangatlo, sabi niya din, obeying His commands. Manatili tayo, sumunod tayo sa mga pinag-uutos ng Panginoon at manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Hallelujah! Ito po sabi ng verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ni Kristo, ang pag-ibig niya nananatili sa Ama, at ito po matindi, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Hallelujah! Sa pagsunod po natin sa Panginoong Diyos, yung pag-ibig na pinapakita po natin, ito po yung madalas kong sinasabi, magagawa mo lang sumunod sa Panginoon at maging sa mga pinapagawa niya kung meron kang passion na tinatawag, kung meron kang tinatawag na pagmamahal, pagmamalasakit, mga kapatid sa Panginoon, ano po, doon po natin mararanasan ito. Matindi po ang pangako ng Lord. Alam po natin ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Panginoon, nako, hanggang walang hanggan. Ano po, from everlasting to everlasting ang pag-ibig ng Diyos sa bawat nananatili po sa Kanya at wala pong makakaagaw. Oh, ito. Sabi ko nga po sa inyo, ay nako, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, mga kapatid, hindi ka na pumaagaw bukod sa pagkakaroon ng pagbabagong buhay, hindi ka na maaagaw ng dyablo sa kamay ng Panginoon kapag tayo po ay nananatili sa Diyos, kapag tayo po ay laging nagtitiwala sa Diyos, kapag tayo ay laging humahawak sa mga pangako o sa salita. Kaya nga po sabi niya kanina, keep thy word. Kapag tayo ay palaging namahawak sa pangako ng Panginoong Diyos, mapapabuti po tayo. Kaya sabi ng Lord, manatili lang kayo sa akin. Malalim po itong salitang manatili. Hindi po ito basta umattend ka lang, member ka lang ng church, masasabi mo ba na mananatili ka sa Panginoon kahit member ka ng isang church? Hindi po totoo yun. Ang kinakailangan po ay manatili tayo doon sa Kanya sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Kaya nga number 1 na po tinutukoy natin, keep thy word. Continually in our hearts, panatilihin natin ang salita niya sa ating puso, sa ating isip upang maging gabay natin sa lahat ng ating gagawin. Pangalawa, gawin nating habit, yung pagkakaroon ng everyday communion. Ito pong ginagawa po natin is an everyday communion, talking to God, listening to God, hallelujah, fellowshipping with God. Ay nako, matindi. At maalala natin, and Noah walked with God,
Adam walk with God. Nung hindi pa nagkakasala si Adam walk with God. Hallelujah. Napakasarap na fellowship. Sa dami ng masarap na fellowship dito, pinakamasarap yung fellowship sa banal na Espiritu Santo. And everyday, ito pong pinag-uusapan natin. Isa po ito sa pinakamasarap na fellowship na atin pong mararanasan sa buong buhay po natin. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, ginagawa natin tong devotion everyday. Pinag-uusapan natin to everyday. Binubulay-bulay natin to everyday. Ano po sa palagay ninyo? May pangako po ang Diyos at ang pangako niya, magiging mabuti, matagumpay, ang victory ay nagsisimula sa salita po ng Panginoon. Kasunod, sabi niya po doon, panatilihin natin ang ating buhay na malinis sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. Hallelujah! Kalimutan natin, itaboy natin ng lahat ng masasama at manatili tayo sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Purihin po ang Panginoon Diyos. Ano po sabi po doon sa verse 3? Kayo'y malinis sa pamamagitan ng mga salita na aking sinasabi sa inyo. Hallelujah! Alam niyo po ba ito pong pag-aaral po natin? Ito po napapansin ko kahit sa personal po natin buhay mga kapatid sa Panginoon. Yung araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakapagdudulot ng paglilinis sa ating pong kaluluwa. Sa ating buhay. Sa lahat ng ating pong gawain mga kapatid sa Panginoon. Ang salita ng Diyos is like a living water. Hallelujah. Ito po'y pangako ng Panginoon. Kaya habang binabasa po natin to, binubulay-bulay, hindi man po natin nakikita kung ano yung nangyayari sa spiritual realm o sa daigdig ng mga espiritu. Hindi po natin alam kung ano po yung nagaganap at kung ano po yung ginagawa ng Panginoon Diyos. Habang pinag-uusapan po natin ang salita ng Diyos, mayroon pong nangyayaring paglilinis personally sa buhay po natin mga kapatid. May ginagawa po ang Diyos habang pinag-uusapan po ito mga kapatid ko, baka hindi nyo po alam. Ang Diyos lang ang tanging nakakaalam. Kapag siya ang pinag-uusapan po natin, alam na alam po natin dito, kaya nga sinabi ng Lord, manatili kayo sa akin. Alam na po ng Diyos to. Hallelujah. At nakikita niya kung sino yung matyagang nanonood. Matyagang nag-aaral ng salita ng Diyos every day, mga kapatid sa Panginoon. At ito po yung maganda, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos everyday, hallelujah, bukod po sa inyong panonood at pakikinig, meron kayong tinatawag na personal devotion, meron kayong tinatawag na personal reading and analysis. Ano po, yung bulay-bulay. Pag-araw-araw, nagbubulay-bulay tayo, hindi lang tuwing ganitong oras, mamaya after, kung wala kang ginagawa din, tutukan natin to ng pansin. Ay naku, maniwala po kayo mga kapatid. Ang banal na Espiritu ay nagtuturo po ng direksyon ng buhay po natin. Hallelujah! Ano pa ginagawa ng pakikinig ng salita ng Panginoon? Ano pa? Yung salita ng Diyos dito na ginagamit po natin. Kaya sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Hindi po tayo pwedeng manatili ng laway-laway lang mga kapatid. Tayo po'y makakapanatili kapag ang salita ng Diyos na napapakinggan natin. Di po ba sabi nga, faith comes by hearing, sa pamamagitan ng pakikinig? Ano po mga kapatid, lumalago po ang ating pananampalataya at kapag narinig natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng desire na manatili sa Panginoon. Ganito, ba't ba ako bibitaw? Ganito pala ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa mga buhay po natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Anong ginagawa ng banal na Espiritu Santo po sa atin? Ito po ang nakalagay. Pabanalin mo sila, sabi ng John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Isipin niyo po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, unti-unti hindi natin namamalayan na pinababanal tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga makapangyarihang salita. Hallelujah! May ginagawa po ang banal na Espiritu Santo. Ang pag-uusapan po sana natin ngayon about the Holy Spirit. Kaya lang, dinala po tayo ng Panginoon Diyos dito po sa aral na ito na mapanatili muna yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos, mapanatili po muna natin yung ating pakikipag-ugnayan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita para mapanatili po tayo doon sa sanga. Ano mga kapatid, tingnan po ninyo, yung iba para mapaganda po natin sa paghahalaman, may tinatawag na pruning, yung iba iniupong sa matabang puno, yung iba inililipat, may pruning na tinatawag mga kapatid. Ano po, nagtatransfer ng ibang variety sa ibang puno, nakikikabit at pinauugat at pag nakakonect po doon, lumalagot na bubuhay at saka magkakaroon ng sariling pundasyon. Ito po maganda kapatid, sabi ng Romans chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y tatak ng pagiging anak.
Without the Holy Spirit sa buhay po natin, kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi po tayo pwedeng manatili sa Diyos. Kasi opposite ng Espiritu ay alam na natin kung sino. Ang opposite ng banal na Espiritu Santo ay makikilala na natin kung sino. Kaya sabi doon, kung paano natin mararanasan to, ang patnubay ng banal na Espiritu Santo sa buhay po natin. Naku mga kapatid, sa totoo lang, ang hirap mag-claim na tayo yung mga anak ng Diyos without the Holy Spirit. Napaka-importante po nito. Hindi po natin po pwede sasabing anak tayo ng Diyos without the Holy Spirit. Tandaan po natin, ang Holy Spirit ang nagkukonvict, ang Holy Spirit ang nagtuturo, at sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon Diyos, tayo po ay sinasanctify nito, tinuturuan po na tayo, pinababanal tayo ng salita po ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Glory to God. At ito po yung maganda po dito sa ginagawa po natin pag-aaral everyday mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. We are sanctified by the Word of God. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Nililinis po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Sinasamahan tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. At dito po sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 6, makikita po natin mga kapatid. Verse 26. Upang kayo'y pabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na salita. Dito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalilinis tayo. At kapag tayo ay nalilinis ng salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid, mananatili po tayo dito sa ating Panginoon. Wala pong sabi nga, walang makakaagaw. Kapag tayo nasa Panginoon, walang makakaagaw. Tama si Jesus, tama ang ating Panginoon Jesucristo. Nung sinabi niya kay Pedro, Peter, upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail. Hallelujah. Maging ang anumang uri ng kasamaan, maging ang impyerno, sabi niya, even the gates of hell shall not prevail. Itatayo ko ang aking iglesia, hindi po yung relihiyon ha. Yung iglesia ang tinutukoy, tayo po yun. In the Greek word, tayo po yung iglesia, ang ibig sabihin, samahan ng mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon ayon sa kanyang magandang layunin. Well, mga kapatid, ito po yung mga salita ng Panginoon. Ha? Tayo'y nililinis ng salita ng Diyos, tayo'y ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Hindi pwedeng samahan ng banal na Espiritu Santo ang nakahiwalay kay Kristo, mga kapatid. Ang sinasamahan ng banal na Espiritu Santo ay yung lahat ng mayroong right connection sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po pwede natin sabihin ako'y na kay Kristo gayong ni isang salita ng Diyos ay wala tayong masabi. Hindi mo po pwedeng sabihin ako'y anak ng Diyos kahit isang salita wala kang alam. Hindi po pwede yun mga kapatid ko. Tayo po ay nangangarap ng gising. Kapag wala tayong salita ng Panginoon, paano mo sasabing ikaw ay nakakonect sa Panginoon kung kahit isang salita, wala ka pong naiintindihan? Kaya kailangan po nating mag-aral. Kaya nga po, everyday, sabi niya dito, keep the word continually. Keep God's word continually everyday. Pagbulay-bulayan po natin to araw-araw at lahat. Ito sinasabi ko, I speak in the name of Jesus. Ito pong ginagawa natin araw-araw. Nakikita ko po for almost mahigit isang buwan. More than 1 month na po tayo nasa Himpapawid na nag-aaral po ng salita ng Diyos. Nakita ko po yung mga testimony ng mga naging tagapakinig, yung mga nakakapanood, nagte-testimony na po sila ng mga ginagawa ng Diyos sa kanilang mga personal na buhay. May kapangyarihan po itong ginagawa po natin mga kapatid without knowing. Kasi spiritual po ito eh. Without knowing, kapag ang salita ng Diyos pinag-uusapan po natin, ang Diyos po yung nagtatrabaho. At makasisigaw po tayo ng victory. May ginagawa ang Diyos dito. Kaya kapag tayo'y nananatili sa Panginoon, magbubunga tayo ng sagana. Victory. Kapag ang salita ng Diyos pinangahawakan natin araw-araw, maraming mangyayari magandang bagay sa atin. Victory. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang hiwalay. Sa madaling salita, pababawin po natin ang salita po na ginagamit po dito. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Sapagkat kapag tayo'y nasa Panginoon, maraming victory. At sapagkat tayo'y lagi nakakapit sa salita ng Diyos, maraming victory. Hindi tayo iwan ng Diyos at sasamantayong kasi makarating tayo sa finish line. Victory. Makasisigaw tayo sa Panginoon. Victory. Hallelujah. Tapos magtataka tayo, bakit kaya hindi lumalago yung kabuhayan namin?
Bakit kaya nalulugi kami sa negosyo? Manalamin po tayo. Kumusta ang ating relasyon sa Panginoon Diyos? Kumusta ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Kumusta ang iyong everyday morning prayer? Kung gusto nating magbunga lahat ng ginagawa po natin, lumapit po tayo sa Panginoon, magpuri po tayo sa Panginoon, at lagi tayong tumawag everyday sa buhay po natin. Kaya sabi ng Lord, manatili kayo sa akin. Lahat, nung nag-backslide po ako, hindi ko po kinakayang sabihin niya na nung nag-backslide ako, bagsak ang buhay. Nung nag-backslide po tayo, grabe po, inabot po natin. Nung tumalikod tayo, lumayo sa Panginoon, sunod-sunod na disgrasya. Ubos ang lahat at walang natira. Zero. Itlog ang inabot po natin. Pero nung tayo po'y muling kumonekta sa Panginoon, hallelujah po rin po ang Diyos, lahat ng nakakarinig po nito, alam ko, at kahit hindi po kayo magsalita, lahat ng nakakonekta sa Panginoon ay nakakaranas ng victory. Ang lahat ng lumalapit at tumatawag sa pangalan ng Panginoon, nakakaranas ng victory. Tayo pong lahat ay sama-samang kumapit sa Panginoon, panghawakan po natin ang kanyang mga pangakong salita sa ating pong mga buhay. Marami po sa totoo lang, marami po nagbabaliwala ngayon ng salita ng Diyos. Tapos sasabihin nyo, nakakunik kayo sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin nakakunik tayo sa Panginoon. Ang dami po nagsasabi po niyan, ay born again din ako. Ay miyembro din ako ng ganitong simbahan. Marami pong nagsasabi niyan, pero wala na pong tamang koneksyon sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po tayo po'y nag-aaral para mapanatili po natin. Ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay na nagdidilig sa ating katawang lupa, sa ating mga kaluluwa, upang tayo po'y laging sumagana, magbubunga po tayong mabuti. Ako ang puno ng ubas, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo, ayan, ito na yung word na sinasabi ko sa inyo. Kung kayo ay mananatili sa akin, at ako'y sa inyo, magbubunga kayo ng marami, sapagkat kung tayo ay hiwalay sa Diyos, hallelujah, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Eh mga kapatid, pagsikapan po natin, lumapit sa Panginoon, pagsikapan po natin, hallelujah. Sa totoo lamang po, magre-review lang po tayo ng konti mga kapatid. Pansinin po nyo, ito po'y real talk ha. Real talk mga kapatid, hindi po ako manenermon. Nagpapaalala po tayo. Pansinin po ninyo ang inyong mga cellphone mga kapatid ko. Lahat ng kabulastugan na nasa cellphone, mga kalaswaan, kahalayan, pansinin po ninyo, libo-libo ang nagla-likes, libo-libo, daang libo ang nag-share ng mga kawalanghiyaan ng dyablo na lumalaganap sa buong mundo. Ito po yung mga taong hiwalay sa Diyos ha, pinag-uusapan natin. Lahat po yan. Pero bakit even the believers ay tinatangkilik ang mga ganitong gawain? Pero pagdating sa gawain ng Diyos, ako po'y nanonood ng mga dumadaang mga gawain ng Diyos ng mga kapwa manggagawa. Nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot. Bakit? Halos hirap na hirap. Yung po lalo na yung mga maliliit na nagla-live streaming, lalo na po yung mga nagsisimula, lalo na po yung mga matagal na nga yung iba. Sabi nga ng iba, ang tagal na namin, lahat na ginawa namin, pero yung nagla-like, nanonood, minsan 9, minsan 10, minsan 20, 30, sabihin mo ng 100, 200, 500, pahirapan. Pero pagdating sa mga kawalanghiyaan, hallelujah. Sorry for the word pero sinasabi ko lang po sa inyo, sinasabi ko yung katotohanan. Pagkadating sa mga yung mga gawa ng mundo, ng dyablo, ang daming nagla-likes, daan-daang libo, minsan umaabot pa ng milyon ang viewers. Pero pag sa salita ng Diyos, bihirang makaabot kahit 100,000. Hallelujah. Ito po yung katotohanan. Kaya maraming tao nakahiwalay Pero ang mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, mahirap mag-claim na nakikristo kami. Pero ang totoo, the reality, maraming malayo sa Panginoon. Marami po ngayon, mga kapatid. Wag po tayong maglokohan dito, mga kapatid. Marami na po ang malayo sa Panginoon.
Kaya po itong sabi ng Lord, paanyaya po ito ha, ito po isang invitasyon. Hindi po ito isang sermon. Mga kapatid, ito po, uulitin ko, ay isang malaking imbitasyon sa iyo, sa akin, sa ating lahat na naniniwala sa Panginoon Diyos na tayo po ay manatili po sa Kanya. Hindi ho ba kapag anak kay Kristo, lahat ng ginagawa natin pinagpapala in the book of Deuteronomy chapter 28, nakalagay po doon, from verse 1 to verse 14, pagpapalain ng Diyos maging yung kamalig, pagpapalain ng Diyos yung mga gawa ng kamay, pagpapalain ng Diyos yung lahat ng negosyo mo, pagpapalain ng Diyos lahat ng kabuhayan mo, papasaganain ng Diyos, hallelujah, ikaw ay magiging dakila, makikilala ka dahil sa pag-angat mo sa pangalan ni Kristo, hallelujah, yun po yung mga pangako po ng Diyos dahil nakakonect po tayo sa Panginoon. Kapag tayo nakakonect sa Panginoon, lahat po ng inaasam-asam natin ay malaki ang posibilidad na mangyari sa buhay natin at maging masagana po ang ating kinabukasan. Dito pa lang sa lupa, dapat nararanasan na natin ang pangako ng Panginoon. Dito sa lupa, dapat nararanasan na natin masaganang biyaya ng Panginoon. Dito pa lang sa lupa, dapat nagtatagumpay na po tayo. Dito pa lang sa lupa, yung negosyo, kabuhayan, trabaho, lahat ng bagay, hanggat nananatili tayo kay Kristo, may pangako ang Diyos na nagsasabi, magbubunga ka ng masagana. Hindi ka pwedeng sumagana kung ikaw ay tamad sumimba. Hallelujah. Hindi ka pwedeng maging masagana, sasabihin mo, bakit lugi ako? Tingnan natin, tayo ba'y nakakonekta pa sa Panginoon? Huwag tayong mangarap ng gising. Ang realidad ay nasa salita po ng Panginoon. Kaya sabi niya, keep God's word every day. Humawag tayo at magtiwala sa Panginoon, mga kapatid. Huwag po tayong mangarap, baka tayo nananaginip ng gising, baka tayo bangutin din ng gising. Mga kapatid sa Panginoon, mag-apoy tayo sa paglilingkod, pasaganayin natin, bulay-bulayan ng salita ng Diyos, araw at kape. Hindi kung kailan mo lang maisipan, alam nyo, maging sa amin, mga church member, minsan napagsasabihan ko po talaga, kailan nyo binubuksan ang Bible nyo? Bubuksan nyo lang pagkalinggo. Ha? Bubuksan nyo lang sa Bible study. Saka nyo lang maiisip, hawakan ng Biblia paglinggo. Yung iba na nga, linggo na nga, hindi pa nagdadala ng Bible eh. Ha? Tapos gusto mong sumagana. Hindi ho pwedeng baligtarin ang katotohanan ng mga salita po ng Panginoon Diyos. Tayo ay inuutusan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga salita. Hindi po pwedeng tayo ay, Lord, bakit di mo ko pinakikinggan? Lord, bakit ang tagal ng panalangin ko? Naku, maniwala po kayo, hindi po mangyayari yon. Ang gusto ng Panginoon Diyos, mga kapatid, ay pasaganain po tayo. Yan, panggising. Yung mga hindi nagbabasa ng Bible. Hallelujah. Maliwanag, laging command ng Panginoon. Sa mga taong gustong makasumpong ng biyaya ng Lord, lagi tayong kumonekta sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya po ang ganda-ganda ng title na binabasa, tinan po natin na kung kayo'y mananatili sa akin at ako ay sa kanya o sino man sa atin, ang sabi ng Bible, siya'y magbubunga ng marami sapagkat kung tayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya marami pong pagod na pagod ngayon. Maniwala po kayo, ang dami pong pagod na pagod ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang dami. Sabi niya, tagal ko ng Kristiyano. Ang tanong, nakakonekta ka ba? Ang tagal ko na sumisimba. Ang dami ko pang ang offering eh. Bakit kaya naghihirap pa rin ako? Hindi naman doon sa mga mabubuting gawa tayo maliligtas eh. Maliligtas tayo dahil sa salita ng Panginoon Diyos. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ito'y matinding pangako ng Diyos ha. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang, hallelujah, anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kaya huwag kang mangangarap ng panalangin o hihingi ka ng panalangin sa Diyos o dadalangin ka sa Diyos tapos hindi ka naman nakakonekta ng maayos sa Diyos.
Maniniwala ba kayo suntok sa buwan ng panalangin na yan? Kaya nga sabi ng Lord, you ask amiss. Nakakaligtaan natin kaya maraming panalangin, nasa kisame, tumatama. Kasi kahit tumawag ka ng tumawag, kung hindi ka naman nakakonekta doon sa nagbibigay ng pagpapala, wala rin darating. Kaya dapat kumonekta tayo sa Diyos na buhay na siyang totoo at pangako at tapat sa kanyang mga salita. Ito'y kanyang binabantayan hanggang sa ito'y maganap sa ating mga buhay. Kapag tayo nakakonekta sa Panginoon, tingnan po ninyo si Elijah nung nanalangin, wag uulan, hindi talaga nangyari. Victory! Hallelujah! Nung si Joshua ay tumawag sa Panginoon, dahil nakakonekta siya, alam niya kung sino yung tatawagan niya, araw, tumigil ka sa gitna ng gabaon, nangyari. Nung si Moises ay nakakonekta sa Diyos, tingnan niyo kung anong nangyari, nakatawid sila sa dagat sa kasaysayan ng buong mundo. Nung si Noe ay nakakonekta sa Panginoon Diyos, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas dahil siya ay nakakonekta sa Panginoon. Lahat ng taong nakakonekta, nagkakaroon ng biyaya, kaligtasan, pag-iingat ng ating banal na Diyos sa buhay na gumagalaw sa ating mga buhay. Si Pedro nakakonekta sa Panginoon nung siya'y nakulong, nakaligtas mula sa kulungan. Si Pablo ganun din, habang nakakonekta, nagpupuri sa Diyos, nakasumpong ng kaligtasan. Hallelujah! Nagbubunga ang lahat ng mga ginagawa ng mga anak ng Diyos na patuloy at nananatiling nakakonekta sa Panginoong Diyos. Hindi po ito matatawaran at walang ibang salitang pwedeng gamitin kung tayo'y nakakonekta sa Panginoon. Kung tayo'y laging nakikipag-communion sa Panginoon, mararanasan natin ang masaganang buhay, ganap at kasiyasiya. Huwag po tayong maniniwala doon sa salitang pwede na, alam niyo yung kasabihan ng mga religious people? Magsimba ka lang, okay na yon. Hindi po pwedeng mangyari po yun, mga kapatid. Hindi po pwede. Ang lahat ng nakakonekta sa Panginoon, nakakakanta po ng ganito. Yan ang nasasabi ng mga taong nakakonekta. Bakit? Nagbubunga ng marami. Isipin mo, hindi mo pa hinihingi, dumarating na. Di siyempre mapapaindak at makakakanta ka sa Panginoon at masasabi mo kay Lord ganito. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa bagay na yun. Di po ba kapag tayo nakakonekta sa Panginoon, ang dami natin pwedeng sabihin. Yung mga tao sa totoo lang, yung mga nag-underestimate ng Word of God na pinag-aaralan po, hallelujah, araw-araw, gawin mo pong habit, makinig ka lang ng makinig. May ginagawa na po ang Diyos. Sa iba't ibang klase ng larangan, mga kapwa manggagawa na napapakinggan po natin. Hallelujah, walang katapusan na everyday. Hallelujah, nakikijoin tayo sa mga worship service nila, nakikijoin tayo sa pakikinig po. Iwag naman po natin gagawing habit, baka gawin yung habit pag Sunday, nasa television ka pa rin at yun pinapanood mo. Hindi na lang ako sisimba, dito na lang ako sa bahay. Manonood na lang ako sa TV. Ganun din yun, sino may sabi sa inyo? Yung iba sabi, okay na, manonood na lang ako. Tinatamad ako sumimba sa TV na lang. Naku, maniwala po kayo. Wala po kayong mapapala. Yan po ay gabay lamang. May makakatulong, may naboborn na din sa panonood. Yun po ay sa plano ng Diyos. Pero ikaw na nakakilala na sa Panginoon, ikaw na alam mo na ang dapat mong gawin, dapat ikaw ay mananatiling nakakonect sa ating Diyos na buhay. Huwag po tayong gumawa ng sariling version ng Biblia. Sa TV na lang ako manonood pag Sunday. Sa TV na lang ako sisimba. Hindi po pwede yun. Wala pong ganun, mga kapatid. Nakalagay sa Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag ninyong kalilimutan ang mga pagtitipon. Pagdating po sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam natin na nalalapit na ang araw ng Panginoon Diyos, huwag nating gagayahin yung iba na Hebrew chapter 10 verse 25, utos po ito ng Diyos, hindi ng tao. Uulitin ko. Hallelujah. Ito po ay utos ng Diyos, hindi po ng tao, mga kapatid sa Panginoon. Bakit po pagdating ng araw ng pananambahan, may sarili kang bersyon? Tapos gusto mong sumagana.
Gusto mo sagutin ka ng Diyos? Hindi ka sasagutin ng Diyos kung ikaw ay hiwalay sa Kanya, mga kapatid. Hindi ka sasagutin ng Diyos kung ikaw ay hindi man lang nakakaalala ng Kanyang banal na salita. Marami ho, sa totoo lang, kahit mayaman, problemado po yan kasi nakahiwalay sa Panginoon. Nakadikit sila sa pera nila, pero yung pera hindi madadala sa langit, mga kapatid. Ang hinahanap ng Diyos ay tamang relasyon. Ang hinahanap ng Diyos ay tamang relasyon at komunikasyon upang wag tayong magkaroon ng mga konsumisyon sa ating buhay. Baka pagdating ng araw, tayo ay dinadala na sa prosesyon. Panatilihin po natin ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang mayamang salita. Huwag po tayong lalayo sa salita ng Diyos. Huwag po tayong hihiwalay sa mga pangako ng Panginoon Diyos sapagkat araw-araw may ginagawa ang Diyos na buhay. Victory! Hallelujah! Di po ba ang sarap sa araw-araw makakasigaw tayo? Victory! Araw-araw sisigaw tayo sa pangalan ni Kristo. Victory! At mararanasan natin ang masaganang biyaya ng Diyos sa araw-araw sa ating mga buhay. Maintain the habit. Maintaining the habit. Gawin nating habit ito. Every day, makinig tayo, manood tayo, kaya sa iba't ibang pagkakataon, marami pong nangangaral ng salita ng Diyos. I-like naman natin. Bahala na sila kung ano man ang motibo nila. Basta dito sa ginagawa po natin mga kapatid sa Panginoon, ito'y for the glory of the living God. Hindi po lahat anak ng Diyos ha. Binasa po natin kanina sa aklat ng Roma chapter 8, yung pinananaanan ng banal na Espiritu. Kaya nga ho sa umaga pa lang, let us welcome the Holy Spirit. Huwag mo sasabing anak ka ng Diyos pag wala ang banal na Espiritu. This is the sign, this is the mark of the Son and the children of the Most High God. Yung mayroong Espiritu Santo. Yung mayroong pinananaanan ng banal na Espiritu Santo sapagkat tayo ay templo ng Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah! Tayo ay templo ngayon ng Panginoon. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos at nananaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos at ang magwawasak ng templong ito ay wawasakin din ng Diyos. Hallelujah! Sanctify ourselves by the Word of God. May ginagawa po ang Diyos. Sa bawat salitang narinig natin, nakakakonekta po tayo sa Panginoon. Araw-araw, huwag tayong lalayo. Ito po'y sustansya, vitamina ng ating pong mga buhay, mga kapatid ko. Hallelujah, glory to God. Kaya sabi ko nga po sa inyo, lahat ng taong hiwalay sa Diyos, ito ay totoong nang naganap sa buhay natin. Ang sino mang taong malayo na po sa Diyos, wala na po itong katahimikan. Sino mang taong hiwalay sa Diyos, wala na po itong tawag doon, walang tagumpay. Pagod na pagod, pagod na pagod. Kahit magtrabaho pa yan ng magtrabaho, kapag yan ay malayo sa Diyos, tandaan po ninyo, laging ubos kapag malayo sa Diyos. Pero yung pangako ng Panginoon, kapag kayo'y nananatili sa akin, sabi ng Panginoon Diyos, mananagana kayo, magbubunga kayo ng marami. Oh, ito ha. May mga kapahayagan po kasi dumarating eh. Kaya pag nagpo-post po ako eh. Oh, ito, lahat ng na kay Kristo nagbubunga ng marami. Lahat ng wala kay Kristo nagbubunga nga. Oh, ulitin natin ha, para mas maganda mga kapatid. Lahat ng na kay Kristo, lahat ng nakakonekta sa Diyos na buhay ay nagbubunga. Pero lahat ng hiwalay kay Kristo, lahat ng walang Kristo, nagbubunga nga. Oh, tama naman, di ba? Eh, yung mga walang Kristo, ang ingay-ingay, bunganga ng bunganga, reklamo ng reklamo, putak ng putak. Kasi nga, wala nang masabi kasi nakaiwalay na kay Kristo. Pero lahat ng na kay Kristo, nagbubunga. Victory! Lahat ng na kay Kristo, sumasagana. Victory! Lahat ng na kay Kristo, nagbubunga ng marami at nagtatagumpay sa lahat ng kanyang gawain.
Kaya huwag po kayo magagalit sa akin. Totoo naman talaga. Pagka wala na kay Kristo, nako, dami ng reklamo, complaint dito, bunganga na lang tayo. Hindi na tayo nagbubunga. Kasi wala tayo kay Kristo. Ano po yung bunganga ng bunga? Complain, ang hirap ng buhay, gawat. Yung mga hiwalay kay Kristo, ang buong bibig po niya sa Ilocano, gawat. Yung para sa mga Katagalugan, ano. Yung salita pong gawat, ang hirap. Pero yung na kay Kristo, ang lagi niyang nasasabi dyan, masagana ang buhay kay Kristo. Lahat ng na kay Kristo, nakakalundag, sumasayo, pumapalakpak, nagpupuri. Yung lahat ng walang Kristo, ang bukang bibig niyan, ang hirap ng buhay. Bakit ganito? Di ko kayang tanggapin. Ay, nako. Masarap po yung nasa Panginoon. Sa totoo lang po, dami po sorpresa. Isang araw, magugulat po kayo. Magsasalita po tayo dito. Isang araw, magugulat po kayo mga kapatid. Nako, may sorpresa na naman ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kapag inuuna natin ang Diyos at lagi tayong nakakonekta sa Panginoon, maniwala po kayo, sagana po ang buhay, mga kapatid. Hindi naman po ako yung nagsasabi nito diba? Kaya nga may Bible tayong binabasa po dito. Ang guide po natin yung Bible. Pinapaliwanag po natin, pinapalawak po natin, pangunawa po natin mga kapatid. Kahit nga po simpleng aral na nga lang, di pa naintindihan, palalimin ko pa, gamitan ko pa to ng theology, di lalo tayong di nagkaintindihan. Practical lang po tayo dito, application. Practical and application na lamang po yung gagawin po natin. Pag nag-aral tayo ng mga Hebrew, Greek dito, di tayo magkakaintindihan. Hindi ko sinasabing masamang hindi mag-aral po nun. Hindi ko sinasabing masamang mag-aral nun. Sinasabi ko dito sa pinag-uusapan natin, lalo tayong kumonekta sa Panginoon. Lalo tayong kumonekta sa Panginoon. Hindi po tayo makukuha ng mga titulo pagka mga matataas na titulo nakakonekta sa Panginoon. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Ang totoo yun, nag-aaral ng salita ng Diyos, binubuli-buli ang salita ng Diyos, ninanam naman salita ng Diyos, nananatili sa salita ng Diyos, at ito'y magbubunga ng marami at saganang sagana. Iba nangangarap, Lord, gusto ko ng ganito, hindi ka magbubunga. Hawakan mo yung Biblia, mag-aral ka, magbabsa ka, manalangin ka, tumawag ka sa Panginoon, doon magbubunga ka. At pagka ikaw ay na kay Kristo, makakakanta ka ng ganito. Isa pa. Yung mga tao pong pinagpapala ng Diyos, ganito po dapat ang sinasabi natin. Amen po ba? Ang sarap kayo kumanta at magsabi sa Lord na, I want to thank you. Hallelujah! Di ba? Pero yung mga hiwalay sa Lord, naku po, puro madirinig po niya, puro daing, puro nagtitinda po ng tuyo yan. Naku, gawa, tuyo na naman ang ulam namin, tuyo ganito, tuyo, pati bulsa tuyo, kaldero tuyo, kasi wala na sa Panginoon. Kaya anong gagawin? Ito, mga ngatok ng bahay, baka pwedeng ganito. Hallelujah. Lahat na ng solusyon, tumira na sa London. Yung iba, pag nakahiwalay po sa Panginoon, maniwala kayo, mga taga-London po yan, ha? Baka mamaya ma-misinterpret ako na nasa ibang bansa. Hindi po London na bansa. London, Londoon, Londito, Londian. Kahit na saan pumupunta, makasurvive lamang. Pero yung mga tao nakapokus po sa Diyos, maniwala po kayo. Ito po ang kaya niyang sabihin. Kasarap namnamin mga kapatid. Amen? Yung lahat ng nakakonekta sa Lord. Pero yung wala sa Lord, ito yung nasasabi niyan. Oh no! Yung wala ng pera. Oh no! Yung naghihirap. Oh no! Yung malayo sa Diyos. Oh no! Hallelujah! Kasi wala na kay Lord ha? Yung mga wala na kay Lord, maniwala kayo mga naghihirap, yung mga hindi pala simba, ito na isisigaw nila. Oh no! Kapag hindi yan dumating ng mga gawain. Oh no! Pero yung mga masisipag na araw-araw nakakonekta sa Panginoon. Hallelujah! Dapat ganito yung attitude po natin mga kapatid. Ha? Masarap yung nagpupuri sa Diyos at sumisigaw at umaawit. May blessing ka ngayon, sabihin mo kay Lord.
sige, pairalin natin yung Hebrew 11:1. Yung pananampalataya, hindi mo pa man nakikita pero may ginagawa na ang Diyos at siguradong darating ang pananampalataya sa mga bagay na hindi nakita pero inasa mo ito'y darating. O ngayon pa lang. Oo, di ba? Napakasarap pakinggan. Ay nako, napakabuti po ng Diyos. Mga kapatid, yun ang gawin nating attitude po ito, yung habit, gawin nating habit yun. Ay nako, natatawa kay Ate Jo Akay ng San Jose Occidental Mindoro. Iba yung kanyang comment hindi ha. I want to thank you. Lahat ng nakakonekta sa Diyos, iyan ang kanyang kayang-kayang sabihin sa Panginoon. Bakit? Nako. I love it. You guys are so great. O di mo ba? God is great. Kapag tayo nakakonekta sa Panginoon, our God is so great. Hallelujah. May gagawin ng Diyos sa mga kumukonekta sa Panginoon. Sa mga tumatawag sa Panginoon, araw-araw ang pangako niya ganito, minsan ko pang babanggitin, minsan ko pang sasabihin. I will encourage everyone, even myself, ini-encourage ko. Kung tayo'y mananatili sa Diyos, naku, lampas na pala ako sa oras, hallelujah. Kung tayo'y di bali, holiday naman. Grabe. Holiday naman, di ba? Minsan, nung holiday, sabi ko, may pasok holiday. O ngayon, alam ko, holiday, nawawala. Kasi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hallelujah. Wala kasing holiday dito sa salita ng Diyos. Araw-araw, may pangangailangan po tayo. Araw-araw, kumonekta po tayo sa Panginoon Diyos. Amen? O sige, magpapasalamat na po tayo sa Panginoon. Lahat ng nakakonekta sa Diyos. Okay, salamat po ng marami po sa Panginoon Diyos. Hallelujah, glory to God. Grabe, hindi ko na malayan. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Tayo po'y manalangin at magpasalamat na sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyong banal na pag-iingat po sa amin sa araw na ito na naway nakapagbigay ng sigla, karunungan, kaalaman, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming kaisipan. Dakilang Diyos ang mga aral na amin pong narinig ngayong umaga. Panginoon, huwag mo po kami bibitawan. Dinadalangin po namin ang aming mga sarili, bawat nakikinig, bawat pamilya, bawat tahanan, bawat hanap buhay. Pinagkakatiwala po namin to sa iyo, Panginoon. Huwag mo po kami pababayaan. Kung paano ang pangako mo noon, the God of Abraham is the same God today. The God of Israel is the same God of the Philippines. Hallelujah. Hayaan niyo po, Panginoon, ay pagkatiwala po namin ang aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na lagi mo kaming uhawin. Uhawin mo kami sa iyong mga salita. Uhawin mo kami, Panginoon, nang maranasan namin ang ganitong pananatili. Lagi naming alalahanin ang iyong mga salita every day. Gawin naming habit ang pag-aaral, gawin naming nakagawian ang pag-aaral ng iyong salita upang kami sumagana, upang kami dumago, upang maranasan namin ang buhay na kasiyasiya. Panginoon Diyos, ang lahat ng taong naririto sa platform na ito, Panginoon, lahat ng sumusubaybay, lahat ng nagtitiis, ito po'y may kaakibat na gantimpala, Panginoon. Lord, I speak blessing upon blessing, favor upon favor in the name of Jesus. Wala pong masasayang na mga oras at sandali ng kanila pong pagsubaybay sa gawain ito. Panginoon Diyos, ingatan mo po ang bawat isa. Huwag mo pong pababayaan. Thank you, Father God. God bless, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo. In the name of Jesus. Gabayan po tayo ng Diyos ating araw-araw na hanap buhay. Sa pangalan ni Jesus. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Di ko na malayan yung oras. Wala kasi akong hawak na relo sa aking kamay. Good morning po kay Ate Marites Kasugan ng Naik Cavite. Maraming pong salamat kay Elizabeth Malen. Hallelujah ng ang retired principal at meron po napadagdag kay Nanay at Sinaida sa Sevilla. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. God bless po sa inyo pong lahat sa mga nakikinig at sumusubaybay po sa ating programang araw-araw dito po sa ating programang Tinig sa Itaas. Na inyo pong napapakinggan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Salubungin natin ang araw ng Lunes. Masiglang umaga, pinagpalang araw. Glory to God, glory to God.
Lord. Pinagpalang araw po tayo mga kapatid sa Panginoon. Kay Ate Gina Realeza, magandang umaga. Glory to Jesus. Kay Ate Joy ng Burgos, kay Ate Telma ng Agupalo, kay Ate Sandra, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Pinagpala bawat isa. Pinagpala mga taga London, taga United Kingdom, kay Ate Lydia, mga taga Lukban, Quezon, taga Gumaka. Marami pong salamat dyan. Yung taga General Santos City na nanonood, taga Mindanao na nanonood. Salamat po sa inyong lahat. Di ko na po kayo kayang isa-isahin. Ang dami pong lumalabas ng pangalan. Salamat po, salamat po. Pinagpala po kay Kagawad Hani Garcia ng Barangay Parangmangga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kay Kagawad Susan Corpus, magandang umaga po ang dentista ng bayan. Grabe kay Doktora Asuncion Chongson. Marami pong salamat ang Ate Rolon at Chongson Optical. Marami pong salamat kay Lilibet Agustin. Salamat po sa inyo pong lahat dyan. May mga nakita akong pangalan, kaya lang hindi ko na naabutan yung iba. Kay Brother Alan Casanyas ng Philippine National Police Camp Crame, ang ating highway patrol ng Camp Crame. Kay Brother Alan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Salamat po sa inyo pong lahat ng pagsubaybay araw-araw. Wala po tayong gagawin kundi magtiwala. Huwag po tayong bibitaw. Kung gusto natin sumagana ang ating buhay, umapit po tayo sa Panginoon. God bless po sa lahat na magtatrabaho, sa lahat po na may gagawin po sa inyo dyan. Thank you po sa inyo pong lahat. More power po sa inyong lahat. God bless, God bless, God bless. You are blessed. Pinagpala ang araw ng Lunes. Magandang araw sa inyo pong lahat. Naway sumagana kayo sa inyo pong mga gawain, magtagumpay habang tayo'y nananatili kay Kristo. Tayo po ay magbubunga. Kay Pastor Abraham ng Santa Maria, Bulacan, magandang araw sa atin pong lahat. Okay po, goodbye na po sa inyo po lahat. Lampas na po ako sa oras. Kaya Ate Jo Angay, magandang umaga po. Ang San Jose Occidental Mindoro, ang Akay Salamang and Akay Peanut Butter. At ang Atomy Toothpaste at Atomy Arabica Coffee kay Doktora Susan Corpus. Sikat may dalang pag-asa, buhay ay Ang Arte Rolon at Chongson Optical na matatagpo sa Rizal Street, San Jose City, Nueva Ecija. At ang Sinagtala, marami pong salamat. Ang Ako's Auto Shop sa Santo Tomas, Barangay Santo Tomas, San Jose City. At JMJ Caraxes, marami pong salamat po sa inyong mga suporta sa gawain ng Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoong mga kapatid. Hallelujah. Doon po sa ating mga kapatid na naghahanap buhay po, marami pong salamat. Magtiwala kayo sa Diyos, huwag kayong bibitaw. Magbubunga ang lahat ng ating ginagawa. Maraming salamat. God bless po sa inyong pong lahat. God bless, God bless, God bless. Tanggapin niyo po ang masaganang bendisyon ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Gabayan kayo sa kalakasan ng Panginoon. Kapag ang Diyos napapasaya, malakas po ang ating mga pangangataon. Kay Sister Eplida Hinton ng United Kingdom, good morning po. Kay Mariel Karandang, good morning po. Sa lahat ng nangangailangan ng itlog o egg delivery, tawagan nyo lang po siya, kontakin nyo po siya. Ayan po siya, Mariel Karandang. Kay Brother Jerry Ublera Ramos ng Baler, Aurora. Tama po ba? Kaya hindi ko po alam kung saan kayo nanggagaling. Kay Brother JP Caspillo ng Las Piñas, kay Kapitana Marilu Ramos, magandang araw. Pinagpala ang bawat isa. God bless, God bless. Malaking bagay po ang araw-araw na ating pong ginagawa para sa Panginoong Diyos. Glory to Jesus. Tingin sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Good morning, good morning. Mula sa Diyos. Malamig na yung aking kape. Dahil siya'y tunay. La 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 la. Ito po ang ating kape. Kape Arabica. Okay, bati-bati po tayo. Salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Lunes na naman.
Lunes na punong-puno ng pag-asa, Lunes na punong-puno ng biyaya, Lunes na punong-puno ng paggabay, ng pagsagabay ng Banal na Espiritu Santo sa ating pong mga buhay. God bless po sa inyong lahat. God bless po. Salamat ng maraming marami sa inyong pong mga pagsubaybay at pakikinig. Ang Diyos na po ang gumanti sa inyong lahat. God bless.